Balitang balita, breaking news. 'Di ba kahapon mga kababayan, si Senador Marcoleta binakbakan at binusalan ang bibig ni Senador Lacson dahil nga dito sa panghaharang dito sa kay Gutesa at sinasabi na peke at ipapasugpi na pa si Marcoleta dito. At na-explain dito na si Lacson takot na takot kay Martin Romualdez. So ngayon binabakbakan si Marcoleta ngayon. 'Di ba kahapon talaga nga pinagdiinan ni Marcoleta na hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Baka ikaw natatakot kayo, pero ako hindi. Ngayon mga kababayan, imbes na si chairman ng Blue Ribbon Committee sumagot sa mga banat ni Marcoleta, pero nanahimik lang kasi nga po wala po siyang maisagot. Kulang kasi sa coconut shell. So, ang ginawa po ni Senador Lacson para makabawi siya, nagwala sa social media. Kumuha ng kakampi. Kasi nga, hindi kaya ni Senador Lacson na chairman, na graduate ng school bukol, na super bitter kay Marcoleta. Dahil nga hindi niya mapantayan ang talino ni Caro Dante. Ngayon po, yung mga post niya sa social media mga kababayan, para may kadamay siya. Kasi pag dito sa Senado, debate, wala panis. Suplak. So sabi niya dito mga kababayan, ito, ikwento ko lang sa inyo. He is overly vocal, boastful, parang mayabang, or aggressive, so he can create an image of strength through noise. Yan kasi ang mahirap sa'yo, Lacson. Bumabanat ka sa social media, pero sa aktual na harapan, hindi mo kaya si Marcoleta. So mga kababayan, panoorin nyo muna itong sa DCRH po, na kung ano yung mga pasabog ni Lacson na although hindi niya pinapangalanan, alam natin kung sino ang binibira ni School Bukol na chairman ng Blue Ribbon na may bossing. Ito po mga kababayan, hindi na natin na papatagalin pa. Pero alamin natin ang latest mula sa Senado. Brad, alis number 28. Nakadaming balita rito. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Sister L, pananahimik lamang ang tanging tugon ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Ping Lacson sa mga banat ni Senador Rodante Marcoleta sa pamamaraan ng kanilang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Pawang sa social media lang naglalabas ng pahayag si Lacson bagamat wala itong binabanggit kung sino ang kanyang pinapasaringan. Si Marcoleta ay nag-deliver ng privilege speech kahapon at tahasang binatikos ang mga pasaring sa kanya ni Lacson. Ipinagtanggol nito ang sarili sa pagdala niya sa hearing ng walang paabiso kay Sergeant Orly Gutesa. Ano daw mga kababayan, wala daw abiso. Binigyan ka nga ng kopya ni Senador Marcoleta, tapos nag-iiyak sa social media na wala daw abiso. Nagpapa-interview sa mga media, sasabihin niya walang kortesiya. Sinagot yan ni Senador Marcoleta, tameme ka naman. Hindi mo naman hinaharap ng lalaki sa lalaki si Senador Marcoleta, tapos sasabihin mo, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. Alam mo, Senator Lacson, hindi bulag ang mga Pilipino at hindi rin bobo ang mga Pilipino para sabihin mo na si Senador Marcoleta is the weakest in the room. Baka ikaw ang weakest. Sabi mo, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. He is overly vocal. Madada,
machika, daming sinasabi, boastful, mayabang daw, or agresibo. So he can create an image para daw maipakita at makagawa si Senador Marcoleta ng strong image of strength through noise. O, nag-iingay lang daw. Parang lata daw. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Eh di wow. So, ibig sabihin, ikaw yung matalino. Si Marcoleta yung bobo. Eh sabi mo, there is a saying, the loudest one in the room is the weakest. Aba, mayabang siya. Madaldal. Agresibo. Para makapag-create ng imahe na malakas. Pero mas maganda, wag mo nalang pansinin. Dahil parang lata na walang laman. Sure ball cam, Lacson, si Marcoleta walang laman. O, tuloy pa natin ang nakakatawa na mga banat ni Senador Lacson na chairman ng Blue Ribbon na nagbubuhat ng bangko na sinasabi niya na si Senador Lacson or si Senador Marcoleta na binabakbakan ni Senator Lacson, parang pinapalabas mo si Marcoleta yung pinakamahina. Eh di wow. Eh hindi ka nga makapagsalita ng harap-harapan. Hindi ka man lang makapag-react. Yung mukha mo nalungkot na nung binanggit yung amo mo. O eto pa, grabe si Lacson, grabe ang mga banat niya. Pinapalabas niya na si Marcoleta ay tangat, bobo, maingay, walang laman na parang lata. Parang daw maingay sa klase pag nandyan yung nanay. Totoo, Lacson. Alam mo, Senador Lacson, hindi tanga at bobo mga Pilipino. Sa mga sinasabi mo, ang naniniwala lang sa'yo, yung mga gusto mong makakuha ka ng simpatya para tulungan ka, para ipagtanggol ka sa mga banat ni Marcoleta. Huwag mong sabihin na si Marcoleta ay mahina, walang utak, at parang lata na maingay. Eh parang sinasabi mo, the loudest one in the room is the weakest. Parang lata na maingay. Eh di wow, kayo ni Tito Lacson, eh di wow. Sino bang iskul bukol? Si Senador Marcoleta. Nakapasa bilang abogado. Magaling na litigator, na debater sa Korte Suprema. Eh kayo, nilalabag nyo ang batas. Binabaluktot nyo ang tama. Eh pati Korte Suprema gusto nyong kalabanin. Sabing unconstitutional itong impeachment ni Sara, pero pinipilit nyo na tama kayo. Pati yung gumawa ng desisyon sa korte, binabaliktad nyo tapos kayo yung tama. Sasabihin mo si Marcoleta, the loudest one in the room is the weakest. O sino bang pinapatamaan mo na pinakamatapang sa Senado na dragon? Di ba si Marcoleta, hindi ka nga makaimik-imik, nasupalpal ka kahapon, tapos ngayon, babanat ka ng ganyan? Eh di ikaw nang magaling. O, tuloy pa natin. Para sa kanya, si Gutesa ay isang credible witness matapos isiwalat na siya umano ay nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Makikita sa social media post sa Twitter o ngayon ay ex ni Senador Lacson kahapon na, to quote, "A wise man once taught me the best response to nonsense is silence." Raymond, ay nasundan pa ito ng Raymond, O, tignan nyo mga kababayan, no? Anong sabi dito, mga kababayan? The best answer is to silence daw. Aba, hindi ka nga makabanat kay Marcoleta ng harap-harapan. Lagi yung takbuhan mo, social media, para may kakampi ka. Ang naniniwala lang naman sa'yo, yung mga kapwa mo dyan na alam nyo na hindi bulag ang taong bayan, Senador Lacson. pang post sa Mayor,
Will you repeat it again for the second time once more? Ayan. Ganda yan. Take 2. Ayan. Ito kahapon ito, Mayor, pero may kasunod pa. A wise man once taught me the best response to nonsense is silence. O mga kababayan, anong masasabi nyo? A wise man once taught me the best response to nonsense is silence. Alam mo, Lacson, silence means guilty. Ba't hindi ka humarap kay Senador Marcoleta sa kanyang mga banat kahapon? Tapos ngayon, magyayabang ka sa social media na si Marcoleta ay parang lata na maingay. The best response to nonsense is silence. So, ibig sabihin si Marcoleta, nonsense? A wise man once taught me. Sino? Sinong nagsabi sa'yo? Si Tito Soto na school bukol din. Di ba ganyan ang hilig din ni Tito Soto na mga ganyang mga salawikain? A wise man once taught me. A wise man once taught me the best response to nonsense is silence. Eh di wow. Alam mo, Lacson, hindi bulaga ang mga tao. Hindi rin bingi, hindi rin bobo. Anong sinasabi mo? Na si Marcoleta ay nonsense para sa'yo. Bakit? Hindi kasi tumutugma. Hindi kasi gusto. Yung gusto mo at ni Marcoleta, nagkokontra. Kaya, galit na galit ka kay Senador Marcoleta. Kasi nga, nabubuljak ka niya. Tapos sasabihin mo, you stealing the show. Sinong nag-steal ng show? Di ba sinibak nyo si Escudero? Sinibak din si Marcoleta. Bakit? Sabi ng mga kababayan natin, kaya nyo sinibak, para ilihis nyo yung tamang direksyon ni Marcoleta. Nililigaw nyo ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee para hindi matukoy ang mga tunay na may sala ng mga buhaya na nagnakaw at nanggahasa sa mga Pilipino. Tapos sasabihin mo, a wise man taught me the best response to nonsense is to silence. So, ibig sabihin, matalino ka. Kasi Marcoleta bobo. O di ko na. We! Totoo. Matalino ka. Di ba ganyan si Soto? Pilit nagbubuhat ng bangko. Pinipilit niya. Pinapaniwala niya yung sarili niya na matalino siya. Dekada na po ako sa Senado. Bilang senador, alam ko na lahat. Dinyaw. Diwe. Diwaw, wow, wow. O, tuloy pa natin. Galing ni Lacson. Binabanatan si Marcoleta, pinapalabas niya na mas matalino ang mga bukol, school bukol, na hindi naman abogado. Eh, dinyaw. Nako naman, Lacson, nakakaawa ka. Tuloy pa natin, gaano nakakaawa itong Lacson na ito. Parang sinasabi nga, ba't ako pumapatol dyan? Di ako magpapababa ng level. Mga tipong ganun ba? Ayan. Okay, proceed. Ito malupit ngayong umaga, Mayor, meron na naman. Oh? There is a saying, the loudest in the room is the weakest. parang yung maingay na lata. Walang laman. Walang laman. He is overly vocal, boastful, or aggressive, so he can create an image through noise. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Wow. Yan, yung mga
Dalawang magkasunod mayor na banat sa kanya. Banat ngayon ni Senator Ping Lacson, Pasaring- walang pinangalanan. Pasaring ba kay Senator Marcoleta yan? Obvious ba? Hindi naman. Obvious na obvious mga kababayan eh. Nakita nyo naman mga kababayan. Sino bang bumakbak kay Soto at Lacson at mga tauhan or bata-bata ni Tamba? 'Di ba sabi ni Chis Escudero, binusog. Busog na busog ang mga congressman. Kaya ito ang mga busog na congressman, sinasamba si Tamba. Mga kababayan, bilib na bilib ang mga congressman na binusog ni Tamba. Alam nyo na, binusog ng pera. Di ba si Kiko Barsaga, binabanatan din itong mga congressman na ito na kapwa niya mambabatas sa Kamara de Representante, na galit sila dito kay Kiko Barsaga. Sinasabihan pa nila baliw, may sapak, hindi pwede yung ganyan sa Kongreso. So, pwede magnanakaw, pwede mga durobo, bata ni Tamba, okay na okay. Pero itong si Kiko, hindi daw pwede. Inireklamo ng itong sa Ethics Committee na bastos daw itong si Kiko. Yan ang tunay na tao. Walang kinakatakutan. O, tuloy pa natin paano nagngaw-ngaw, paano nagbida-bida si Lacson sa social media. Para pinapalabas niya dito, mas magaling siya kay Senador Marcoleta at siya yung matalino. Di wow! Biskol, bukol, di wow! Yan ang sinasabi natin. Ikaw kasi yung paawa effect sa social media. Hindi mo naman kayang bakbakan ng debate si Marcoleta. Di ba sinabihan ka na, huwag mong gagawin, post ka ng post sa social media, harapin mo ako. Debate tayo. Yan, tahimik ka, supalpal ka, nabuplak ka. Kasi nga, wala kang coconut shell. Tapos binabanatan mo si Marcoleta na siya yung tanga, siya yung walang utak. Ayan o. A wise man taught me, the best response to nonsense is silence. Di nye. Ikaw na. Tuloy pa natin paano naging kaawa-awa si Lacson dito. Pwedeng ilayo, Mayor, dahil ang maganda kasi dito kahapon, Mayor, habang nagdi-deliver ng kanyang privilege speech si Senador Marcoleta, ang presiding officer ay si Senator Ping. Oh. Dahil mukhang may bisita yata o may kausap itong si Senate President Tito Soto, kaya ang umakyat muna na nag-preside ay si Senator Ping Lacson. So nag-deliver, pinabayaan lang na nag-deliver itong si Senator Marcoleta. O nga pala, di ko napanood kasi, Raymond, habang bumabanat si Senator Marcoleta kay Senator Ping, ang chairman ng Blue Ribbon, ano ang facial reaction ng Senator Ping na harap-harapan? Face to face, ika nga. Sabihin natin, sino? Ang tanong natin, sino yung maingay? Sino yung tahimik? Silence means yes. Ibig sabihin, hindi ka makabira kay Marcoleta kasi nga, hindi mo kayang tapatan ang talino niya. Tapos magngangangaw ka dyan. Mag-iingay ka sa social media para humingi ng simpatya sa mga taong nabobola mo. Di ba mga kababayan, binobola nila ang taong bayan. Na-visit kay Marcoleta nung may kumanta na witness na kinokonek kay Saldico at Martin. Tapos pinasugpina mo pa, sinong tanga ikaw? Hindi mo mabubulag ang taong bayan. Sinabi ni Chis Escudero, si Martin ang may script na gumagawa ng kwento at istorya ng mga sarswela para siraan ang mga senador. Pinag-aaway-away kayo dyan, congressman, senador.
O sinong tanga ngayon? Sino ang bulok? Sino ang hindi na? Sinong kamatis na bulok? Sinong lata na maingay? Ikaw yun. Hindi mo kayang makipagsabayan kay Marcoleta ng harap-harapan. Ang takbuhan mo social media. Tignan mo. Sinabihan ka na ni Marcoleta. Huwag mong gagawin yan. Post ka lang po sa social media para saan? Kampihan ka na naman ng mga bias sa media. O tignan mo, may binanatan si Marcoleta na angkor, na bobo na tanga. Isipin mo, pinaonla ka nila si Marcoleta na magpa-interview sa kanilang istasyon. Tapos babastusin lang, natawag tuloy na bobo na tanga. Kaya hanggang ngayon, forever na tanga itong angkor na ito. Itong Abante News Online na ito. Si Dalisay daw ito na bobo na tanga. Yan yung bansag ni Marcoleta. Hindi ba napapakamot ng ulo? Hindi ba napapangiwi ang Senator Ping Lacson? Ang alam mo man, yun ang kagandaan kay Senator Ping, sanay na sa ganyan. Wala, parang chill lang siya. Chill lang habang yung kaharap niya kung ano-ano ang mga pinupukol sa kanya. Chill lang habang siya ang nagpe-preside ng session kahapon, Mayor. Dahil ang yung maririnig mo nga dito mukhang kumbaga para bang yung sa classroom maingay yung bata kapag nandun yung magulang. Si Vice President oo nga pala, kaya pala may mga narinig ko dyan na pasiklab kasi andyan si BP Sara. Ang kanilang yun pala yun. Dahil kami rin nagtataka kahapon, napakabilis na approve yung budget ng OVP. Tapos after ng press con namin, akala namin aalis na. Yung pala nag-ikot sa opisina ng mga kakampi dito sa Senado. Mga kababayan, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit. Gustong-gusto ni Senador Marcoleta na mang-trash talk sa FB kasi nga marami siyang kakampi. Mga media, mga basher ni Marcoleta para palabasin na si Senador Lacson matalino. Kita nyo naman mga sinasabi niya. Parang lata daw si Senador Marcoleta na maingay. Na parang estudyante daw na maingay sa klase pag nandyan yung nanay. Totoo. Bakit di nyo masupalpal si Marcoleta ng harap-harapan? Bakit kayo nag-iiyak sa social media? O sige nga, Lacson, sige nga, magpaliwanag ka nga. O bakit tahimik ka nung harap-harapan na sinupalpal ka? Yun ba yung maingay? Yun ba yung lata na maingay? Mas okay nga yung prangkahan Yung harap-harapan kang sinisingil, hindi ka lang pinipm. Yan ang tunay na lalaki si Marcoleta, walang kinakatakutan. Ikaw, sa FB ka nagngangangaw-ngaw, nag-iiyak-iyak. Ayun, para saan? Para may kakampi ka ng mga media. O, tignan nyo mga kababayan, di ba? Halatado. Pinasyalan niya halos lahat yung mga kakampi at pati kila Senator Joel, Senator Jinggoy, pinuntahan din ni VP Sara at umattend personally, humarap doon sa session. Kaya habang siya ay nagdi-deliver at inuupakan ni Senator Chis Escudero si dating Speaker Martin Romualdez ay kaharap itong Vice President Sara Duterte. Nasa plenary. Umabot doon sa privilege speech naman ni Senador Dante Marcoleta na binabatikos naman yung sistema ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lalo na yung kanyang pagdadala nga doon kay Sergeant Gutesa na sa kanyang paniniwala daw ay isang credible witness. Parang mo naman sinasabi, Raymond, na si Senator Chis at Senator Marcoleta ay nagpasiklab kay VP Sara. Ganun ba ang dating? Yung mga maririnig mo naman talaga dito, hindi naman galing sa amin, pero
Maglibot-libot ka lang dito sa gallery, maririnig mo na yung mga Bulungan na gano'n. dami ng time narinig. Ayoko lang banggitin sa ere, baka sabihin nila ako nagsabi na baka masabi Alangan naman, halimbawa ako yung tatay. Halimbawa ako na lang yung tatay ni Marcoleta sa school. Alangan naman hindi magpasikat yan. Alangan naman tatahimik lang yung pag-recitation. Di binawasan ko ng allowance niyan. Kung 10 piso, gawin kong 5 piso na lang. Hindi nakakasagot ng ng recitation. Yun ba yung pasikat? Abay, tama lang. Walang problema doon kung ano yung pagpapasikat niya katotohanan. Nagsasabi ng totoo. Hindi sinungaling, hindi pagtatakip, hindi nagpapadaig sa mga bossing, hindi nagtatakip ng katotohanan. Sinong pasikat? Ikaw, Lacson at Soto. Walang alam. Hindi nyo nga alam basahin ang batas eh. Marunong kayo magbasa pero hindi nyo alam intindihin. Korte Suprema nga, binabali nyo eh. Diba? Tingnan, galing-galingan ng mga ito. Itong Lacson na ito pero wala namang alam. Ma-quote ka din pa. ako ng TAN-GA, mahirap na. Baka maban ka dyan. Sige ka. Si ba rin na GA ni Marcoleta? Sino ba yun? Si taga... Okay lang bagitin natin? Ano, no? Black time ng yun? Abante Radio. Abante Radio. Abante Radio. Black time. Okay. Kerry Marfil. Wait lang mga kababayan na nasamba yun na natanga itong si Tignan nyo mga kababayan. Marcoleta, tinawag na tanga ang angkor. Para malaman nyo mga kababayan, ito yung nasupalpal na bobo naman kasi talaga. Ito po mga kababayan, para malaman nyo ito. Para meron ba kayong idea bakit tinawag na tanga itong angkor na ito. FB, Marcoleta. Angkor, tanga. Di ba? Check natin para may idea kayo. Ito po yung tinatawag ni Marcoleta na tanga. Ito po. Para may idea kayo kasi nga mga kababayan, kayo na humusga sinong bobo dito. Deserve ba na tawaging tanga ito? Check natin. Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? Independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yon? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. Diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa eh. Ano to? Mga kababayan, narinig nyo? Deserve ba ito na matawag na tanga? Kasi ikaw, napakakupal mo. Ikaw, pangalan nito, angkor ng Abante. Hindi ka ba naman tanga ka, talagang tanga ka? Bastos ka kasi. Di ba mga kababayan? Kaya nga, deserve mo na matawag na tanga, na bobo. Pilit mong kinokonek si Marcoleta at asawa niya sa wala naman silang kinalaman sa mga diskaya, independent body or director ito sa insurance company. Parang yung kotse ko, gusto kong magpa-insurance ng kotse dito sa Stronghold. Ibig sabihin, sangkot na ako kay Diskaya. Sige nga,
O kaya deserve mo na matawag na tanga. O, di ba mga kababayan? Yan ang ano. O, tuloy natin na mainit ito. Di ba? Napakainit na debate ito. Tuloy pa natin. Sa, di ba kasama sa Billionaire News Group yun, yung kanilang, yun yung radio program nila kahapon. Ang Okay. pinagtalunan nila tungkol dyan sa directorship ng isang insurance wife. company na kapag ano yun, independent director daw ka daw, wala kang kinalaman doon sa kumpanya. Okay. Sino-sino pa ang nag-donate na nag-willing na magdagdag ng budget sa OVP mula sa kanilang budget? Ayan. So, yan mga kababayan, yan yung kwento. Yan ang kwento ni Lacson na nag-iiyak sa social media. Na maingay si Marcoleta, na parang lata, walang laman ang utak. Parang estudyante na maingay pag nandyan yung nanay. Kaya daw maingay si Senador Marcoleta, nandyan kasi si Sara. Si Chis Escudero din, kaya naman naging maingay kasi nagpapasikat daw kay Sara Duterte. O, tignan nyo. O, the best answer is to silence. The one is, ano yon, ang pinakamaingay daw is the weakest person in the room. Eh di wow. Oh, ibig sabihin, pinapalabas mo dito na mas matalino ka kay Marcoleta. Eh bakit sa social media ka nag-iingay, bumabanat? Hindi mo madebate ng harap-harapan kasi nga mapapahiya ka on national TV. Hindi mo kayang masagot ang mga banat at tirada at buwelta ni Marcoleta. Kaya nasusupalpal ka, naboboplak ka dito. Kaya ang takbuhan mo social media. O tignan mo, pinick up na ng media. Kasi mga tono nila, parang panig sa'yo. Parang tinitira din nila si Marcoleta. Diba? Ito, nagre-react lang naman tayo dito sa DCRH. Eh, ang mga ito, palagay ko, magagaling naman na media ang mga ito. Siguro naman, hindi naman bias. Pero yung Abante News Online, yun ang bias na bias. Kaya nga, natawag na bobo na tanga, forever na bobo. Ito ang Abante na ito na si Dalisay, si Cardo Dalisay ba ito? Marvic yata o Marlon? Kalimutan ko ang pangalan nito. Basta bobo na tanga ito. Yan ang bansag ni Marcoleta kasi bastos ang bibig. Hindi ramdam si Marcoleta ng pamantayan or yung fair journalism. Bias ang kanyang natikman, naranasan dito sa angkor na ito na bobo na tanga. Nakakahiblad mga kababayan. So yun lamang po ang aking bahagi. Isang like po at isang share. Salamat po mga kababayan. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.